Tayo po ay magsimula sa ating gawain. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo. At sumaiyo rin. Tikman at makita ang kabutihan ng Panginoon. Si Kristo ay naghanda ng isang piging ng pag-ibig. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gave his gift to me. In Gethsemane. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me. From Gethsemane. Mga kapatid, pinadama ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin nang siya ay naging abang alipin. Lumapit tayo sa Diyos at ihayag ang ating mga kasalanan sa katotohanan ng Espiritu ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, kami na iyong iglesia ay pinahahayag na madalas ang aming espiritu ay hindi tulad ng kay Kristo, kung saan kami ay nabigong ibigin ang isa't isa, kung saan nangako kami ng pagtatapat sa Kanya sa aming mga sinasabi, at pagkatapos ay ipinagkanulo, iniwan at itinanggi siya. Patawarin kami ang aming dalangin, at sa pamamagitan ng Espiritu, gawin kaming tapat sa bawat pagsubok kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Sa pangalan ni Hesukristo, tayo ay pinatawad. Papuri sa Diyos. Amen.
Ako ay umaasa sa iyo, nagtitiwala. Sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Tayo po ay dumako sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan sa Juan 13, talatang 31 hanggang 38. Ganito po ang sinasabi. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Anak ng Tao, ang Diyos naman ay maghahayag ng karangalan ng Anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." Sumagot si Pedro, "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa ating mga binasang talata sa sulat ni Juan, kabanatang 13, 31 hanggang 38. Nagpahiwatig si Jesus sa kanyang mga alagad na konting panahon na lang silang magkakasama-sama at babalik na siya sa nagsugo sa kanya. Sinabi pa niya sa kanila, "Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon, ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Kahit alam ng mga alagad ang kanyang pupuntahan, may pagtataka marahil sila na di sila makakapunta sa pupuntahan ni Jesus. Tulad ng dati, mukhang si Pedro lang ang may lakas ng loob na sabihin ang laman ng kanyang isip na di kayang gawin ng ibang mga alagad. Tinanong ni Pedro si Jesus, "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." Ang sagot ni Jesus ay marahil naramdaman ni Pedro na naka-address lamang sa kanya at di siya masaya sa pagtanggap nito. Tinanong niya si Jesus kung bakit di siya makakasunod ngayon at pagkatapos, pagkaraan pa ng ilang panahon, para tiyakin sa Panginoon na siya ay karapat-dapat sumunod na ngayon at hindi pagkatapos. Sumagot si Pedro, "Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo." Sabi ni Pedro. Ngunit pinasinungalingan ito ng Panginoon ang sabihin niyang, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Pakatandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila."
Di kayang ialay ni Pedro ang kanyang buhay para sa Panginoon kahit pa ito ang sinasabi niya o gusto niya. At ganoon din marahil ang lahat ng mga alagad nung panahong iyon. Ilang araw pagkatapos ng huling hapunang ito na kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, muli niyang isinama sila sa Getsemani upang doon ay manalangin. Nanalangin si Jesus na puno ng bagabag, puno ng hirap ang kanyang kalooban. Inanyayahan ang mga alagad na magpuyat, magbantay, at manalangin. At dumating doon si Judas kasama ang mga tao may tabak at pamalo upang hulihin si Jesus na kanyang pagtataksilan. Nanlaban ang isang kasama ni Jesus na bumunot ng kanyang tabak. Tinaga ang isang tauhan ng pinakapunong pari at natagpas ang tenga nito. Pinabalik ni Jesus sa kanya sa lalagyan ang tabak. Sinabi niya, maaari siyang humingi ng tulong sa kanyang ama. Ngunit paanong matutupad ang mga nasa kasulatan na nagsasabing ito ay dapat mangyari? Sinabi niya sa mga humuli sa kanya, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw nakaupo akong nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Nagkawatak-watak ang mga alagad na wala sila sa pagkakataong yun. Nais ng Panginoon na gawin ang lahat ng kanyang mga alagad ang pangunahin at simulaing patunay na tayo'y nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Hindi muna ang ialay ang ating buhay. Magpasimula tayo sa pagtitiwala at pagsunod. Ito ang kanyang bilin, ang kanyang utos. Sa verse 34, ang sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong inibig. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Ang mga tumanggap ng pag-ibig ni Jesus ang inuutosang magpadama, magpakita sa isa't isa ng ganon ding pag-ibig na kanilang tinanggap. Ang sabi nga, hindi mo maibibigay ang anumang wala sa iyo o wala sa akin. Kung naranasan natin ang pag-ibig ni Jesus na nagpapatawad sa ating mga kasalanan, magagawa nating magpatawad di lamang ng iba, kundi maging ng ating mga sarili. Kung nadama natin ang malasakit, ang pagdamay, ang tulong ni Jesus sa mga hirap at pagsubok na pinagdadaanan natin, makapagbibigay din tayo ng tulong at pag-asa sa mga nangangailangan. Kung tayo ay pinalakas, pinatatag, sa bigat ng mga pasanin at pananagutang hinarap natin, makapagpapalakas din tayo sa mga nanghihina at ang loob at nawawala ng pag-asa. Kung tayo ay pinagkaitan ng katarungan at habag at may nakaisang layunin at mithiin sa atin para makamit iyon, sinamahan tayo hanggang dulo. Magagawa din nating mahabag at tulungan ng iba na makuha ang katarungan para sa kanila. Sinabi ni Jesus, kung paano ko kayo inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Ang paggawa nito ay pagpapakita ng tiwala at katapatan sa Kanya.
Sinabi pa ni Jesus sa verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung pag-ibig ang mamamayaning diwa sa ating lahat, ipinapakilala natin na tayo'y mga alagad ni Jesus. Isang makapangyarihan at makatotohanang pagpapakilala sa Kanya. Dahil ito ay buhay, nadarama, nararanasan, at nagbabago ng buhay. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa pag-ibig na pinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na Panginoon natin. Ilang talata ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma. 5, talatang 8, sabi niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yun ang dakilang pag-ibig. At sa unang Korinto, sa sulat pa rin sa Roma, 13, talatang 8. Huwag kayong magkakaroon ng utang kaninuman maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ito daw po ang ating outstanding balance sa isa't isa. Tayo ay nagmamahal bilang pagtupad sa kautusan. At ikahuli, sa unang Korinto 16:14, ang sabi niya, at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Let everything be done in love. Minsan nandun ako sa isang kilalang shopping center dyan sa malapit sa UP, yung UP Town Center. At pumasok ako sa isang pastry shop, gawa ng tinapay. Natawag ang pansin ko kasi napakaganda noong nakita ko sa may gilid, yung pinaka-main wall nila, nakasulat ang mga salitang ito, all we need is love. Bakit nakatawag ng pansin sa akin to? Kasi yung salitang need na naroon ay hindi N-E-E-D, kung hindi K-N-E-A-D. Need. Yung nagmamasa, yung nagtatrabaho sa pagmamasa ng tinapay para lumikha ng iba't ibang uri ng tinapay. Para sa akin, ang sinasabi ng pastry shop na ito, lahat ng ginagawa nila sa pastry shop na yon, whether nagmamasa ng tinapay, ng harina para gawing tinapay, naghahanda ng meal para sa mga customer, ay ginagawa nila ng may pag-ibig. All we need is love. Napakagandang paalala para sa atin. Nawa ganun din tayo sa ating gawain. Ginagawa natin ang may pagmamahal, may kagalakan. Naway maging mga showroom tayo ng pag-ibig ng Diyos na parang mga display na makikita, mahahawakan, at magagamit ang ating mga buhay na mayroong pag-ibig dito sa mundo. At ang magiging pinakabunga ng lahat ng ito, ng ating mga ginagawa ng may pag-ibig, ay makilala tayo bilang mga alagad ni Kristo, nagmahal at nagmamahal, nagbigay at nagbibigay ng ating buhay sa Kanya, na unang nagmahal sa atin at unang nagbigay ng Kanyang buhay para tayo itubusin sa ating mga kasalanan at iparanas sa atin ang Kanyang dakilang pagliligtas
sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa ating pagsasalo-salo. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Malugod kayong tinatanggap sa salo-salong ito sa pangalan ni Kristo. Tayo'y naparito upang ibahagi ang ating pagkain at buhay. Tayo'y naparito upang maghati-hati sa tinapay at buksan ang ating mga sarili sa isa't isa. Tayo'y naparito upang ipahayag ang ating pananampalataya at pasasalamat. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkain at ang pagsasama-sama nating ito. Sa pagsasalo-salo sa pagkain ito, tayo ay nagpapasalamat sa kasaganahan at inaalala sila na kulang ang kinakain. Bigyan nawa ng Diyos ng pagkain ang mga nagugutom. Bigyan nawa tayo ng Diyos ng pagkagutom sa katarungan at pag-ibig na paglingkuran ang mga nagugutom. Si Kristo ay sumasa atin at sa mesa ay inilagay natin ang mga bagay na nagpapaalaala sa atin ng kanyang mga pangako. Ang kandila ay nagpapaalaala sa atin ng ilaw sa ating daan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ang tubig ay nagpapaalaala sa atin ng buhay mula sa Espiritong Banal. Sinabi ni Jesus, "Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Ang tinapay ay nagpapaalaala sa atin ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesucristo. Sinabi ni Jesus, "Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan." Tayo pong lahat, O Diyos, tinatanggap namin ang iyong presensya sa amin. Nawa ang mga pagkaing pagsasalu-saluhan at pagsasama-sama namin ay magpalakas ng aming katawan, puso at isip. Nawa ang aming mga espiritu ay mapanibagong sigla sa aming pamumuhay sa liwanag ng iyong presensya. Sumaamin ka nawa sa lahat ng panahon at lugar. Amen. Tayo pong lahat ay magsalo-salo sa mga pagkaing nasa ating harapan. Gawin natin ito na may pagpapasalamat sa Diyos na may kaloob ng lahat ng ating pagpapala. Tayong lahat sa panalangin ng pasasalamat, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa aming pagsasama-sama at pagkakaisa
na alalahanin ang iyong handog na liwanag, buhay, at at pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay maanyayahan namin ang iba na makasalo rin sa iyong kaharian na ipinaghanda para sa aming lahat. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri kami sa iyo, dakilang Diyos, sa mayamang pagsasalo-salo ng aming mga buhay at pagpapala. Salamat din po sa diwa ng iyong pagmamahal na iniwang atas sa amin na kami magmahalan sa isa't isa, tulad ng iyong pagmamahal sa amin. At sa pamamagitan niyon, makikilala kaming mga alagad niyo. Naway pagpatuloy namin ang aming gawain, ang aming paglalakbay, ang aming paglilingkod sa diwa ng pag-ibig, ng kagalakan, at ng paghahasik ng kapayapaan, katwiran, katarungan para sa lahat. Samahan niyo kaming patuloy sa aming pag-aalala ng iyong mga sakripisyo at pag-aalay ng buhay para sa aming kasalanan. Masumpungan naming lagi na kami tapat ding mga tagasunod niyo sa buhay na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo at ingatan ng ating Panginoon. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy na bigyan tayo ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-ibig at ng pag-asa, di lamang sa buhay na ito, kung hindi maging sa buhay pang darating,
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.